Sa gitna ng amoy ng bagong timplang kape at tinapay, abala si Christine sa pagsasali ng mainit na sabaw sa mangkok. Tunog ng mga kutsara, halakhakan ng mga customer, at ang paulit-ulit na pagbukas ng pinto ng Cafe Luciana. Yun ang musika ng araw-araw niyang buhay. 24 na taong gulang lang siya noon. Masipag, mabait, at may ngiting kahit sinong customer ay mapapabalik. Sa bawat araw, dala niya ang pag-asang balang araw makakapagpatayo rin siya ng sarili niyang maliit na fast food restaurant. Ngunit sa araw na yon, may pumasok na bisita na hindi niya akalain na magpapabago ng takbo ng kanyang mundo. Isang lalaki, matangkad, maayos manamit, pero halatang pagod. May ID strap sa leeg, marahang lumapit sa counter. Hindi ito tulad ng karaniwang customer. May kung anong lungkot sa mga mata nito na agad niyang napansin. "Isang kape lang, please," mahinang sabi ng lalaki. Ngumiti si Christine. "Sure po sir, gusto niyo po ng sugar or milk?" Ngumiti rin ito, bahagya lang. "Kahit ano, basta matapang." At sa saglit na pagtama ng mga mata nila, parang may kung anong katahimikang sumingit sa gitna ng ingay ng restaurant. Sa loob ng ilang segundo, parang tumigil ang lahat. Ang mga tinidor, ang mga tawanan, maging ang tiktak ng orasan. Pagkatapos nun, bumalik siya sa kusina, pero hindi niya maalis sa isip ang mukha ng lalaking yon. May kung anong kakaiba rito, tahimik pero may halong lungkot at bigat, parang sanay ng magdala ng mga sikreto. Lumipas ang mga araw at paulit-ulit na bumabalik ang lalaki. Minsan kape lang, minsan sandwich. Sa unay akala ni Christine, nagkataon lang. Pero nang mapansin niyang laging sa parehong oras at parehong upuan ito umuupo, napangiti siya. Minsan, tinanong niya ito, "Sir, lagi kayong bumabalik ka?" Ngumiti ang lalaki. "Masarap kasi rito. Tsaka mabait ang staff." "Staff lang?" Pabirong sagot ni Christine. Ngumiti ito. "Okay, fine. Ikaw na." Doon unang tumawa ng malakas si Christine at doon unang nakita ng lalaki ang ngiting hindi niya malilimutan. Mula noon, dumalas na ang pagbisita ni Randy. Yun pala ang pangalan ng lalaki. Sa umpisa, magaan lang. Simpleng kwentuhan tungkol sa trabaho, sa paboritong pagkain, sa mga pangarap. Pero sa bawat araw na lumilipas, parang unti-unti nang may nagbabago. Ang mga simpleng sulyap, nagiging mahabang titig, at ang mga biro nagiging dahilan ng kaba at saya. Hanggang isang gabi, pagkatapos ng shift ni Christine, inabutan siya ni Randy sa labas ng restaurant. Hawak nito ang maliit na paper bag. "Para sa'yo," sabi niya. Binuksan niya yon, isang keychain na hugis tasa ng kape, may nakaukit na letrang K. "Para saan to?" tanong ni Christine, nahihiya pa. Ngumiti si Randy. "Para maalala mo ko kahit saan ka magpunta." At mula noon, hindi na lang kape ang dahilan ng pagbabalik ni Randy sa Cafe Luciana. Sa bawat araw, siya na ang dahilan. Lumipas ang mga buwan, naging mas malapit sila at tuluyang nahulog ang loob ni Christine. Sa bawat tawag sa gabi, sa bawat simpleng ingat ka, sa bawat paghahatid sa bahay, ramdam niya ang presensya ng isang lalaking marunong mag-alaga. Ngunit sa ilalim ng mga matatamis na salita, may bagay na hindi agad niya napansin. Sa tuwing may lalaking customer na nagbibiro sa kanya, napapansin niyang sumisingkit ang mata ni Randy. Kapag may delivery rider na humihingi ng tulong sa cashier, agad na napapansin ng lalaki at bigla siyang tatawagin. Nung una, nakakakilig. Pakiramdam niya, inaalagaan siya. Pero habang tumatagal, may kakaibang pakiramdam na nagsisimulang gumapang sa kanya. Parang sinasakal siya ng isang bisig na dati nagbibigay lang ng lambing. Isang gabi, habang sabay silang naglalakad pa uwi, biglang nagsalita si Randy. "Christine, hindi mo ba naiisip na delikado yung trabaho mo?" Napalingon siya rito. "Ha? Bakit naman?" "Marami ka nakakasalamuhang lalaki. Alam mo naman ako, ayokong may ibang lalaki sa paligid mo." Akala ni Christine, biro lang yon, kaya natawa siya. "Eh, trabaho ko to, Randy. Paano naman ako
pero agad siyang pinutol ng lalaki. What if ako nang bahala sa'yo? Tahimik na pero matigas ang tono. Gusto ko sa bahay ka na lang. Hindi mo kailangan pagurin ang sarili mo. Ako nang bahala sa lahat. Sandaling natahimik si Christine. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o kakabahan. Ang mga salitang, "Ako nang bahala sa'yo," ay parang matamis na pangako. Pero may tinig sa loob niya na bumubulong. May kapalit yan. Pag-uwi niya, hindi na nawala sa isip ang sinabi ni Randy. Kinabukasan, sa gitna ng trabaho, napansin niya ang sarili niyang biglang naiilang sa mga customer na lalaki. Parang naririnig pa rin niya ang boses ni Randy sa isip niya. Nang sumapit ang gabi, muling dumating si Randy. Tahimik, dala ang ngiti at bulaklak. Pagod ka na, di ba? Hayaan mo balang araw. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Ngumiti lang si Christine. Hindi niya alam kung anong isasagot. Sa isip niya, may halong tuwa at kaba. Sino ba naman siya para tumanggi sa lalaking nagpapakita ng ganitong pag-aalaga? Lumipas pa ang mga linggo, mas naging madalas ang pagdalaw ni Randy. Palaging naghahatid, palaging tumatawag. Hanggang isang gabi, sa gitna ng ulan, tumigil ang kotse nito sa tapat ng bahay ni Christine. Christine, marahang sabi ni Randy. Pwede ba kitang ligawan? Tahimik ang mundo. Tanging patak ng ulan sa bubong ang maririnig. Ngumiti si Christine at marahang tumango. At sa gabing yun, nagsimula ang isang pag-ibig na akala niya'y perpekto. Puno ng lambing, ng pangarap, ng mga salitang walang kasinungalingan. At sa huling linya ng gabing yun, habang unti-unting tumitigil ang ulan, maririnig ang malambing na tingin ni Randy. Hindi mo kailangan magtrabaho, Christine. Ako nang bahala sa'yo. Hindi alam ni Christine, yun na pala ang simula ng dahan-dahang pagkakakulong niya sa mundo na siya ring lilipulin niya balang araw. Ang araw ng kasal nila ay parang eksena mula sa isang pelikulang puno ng pag-ibig. Mga puting bulaklak ang nagpalamuti sa simpleng simbahan. Iilan lang ang bisita, ngunit ramdam ang init at sinseridad. Si Christine, suot ang murang gown na hiniram pa sa matalik na kaibigan, ay tila prinsesang natupad ang pangarap. Habang si Randy, gwapong-gwapo sa suot na barong, nakatingin sa kanya na parang wala ng ibang babae, kundi siya lang. Habang binibigkas ng pari ang mga pangako, marahang pumatak ang luha ni Christine. Sa loob ng puso niya, naniniwala siyang ito na ang simula ng pangarap na pamilya, ang tahanang hindi niya naranasan noon. Pagkatapos ng kasal, nagsimula silang manirahan sa bahay ng mga magulang ni Randy. Pansamantala lang, sabi ng lalaki, para makatipid muna tayo. Ngumiti si Christine, umaasang totoo yon. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang pansamantala ay unti-unting naging habang buhay. Sa unang mga buwan, masaya sila. Si Randy ay laging may dalang pasalubong, laging may lambing. Sa bawat umaga, sabay silang nagkakape sa maliit na balkonahe. Sabay silang naghihintay na sumilay at umakyat ang haring araw. Si Christine natutong magluto ng paboritong adobo ni Randy. Ang effort ni Christine ay laging sinusuklian ng matamis na ngiti at yakap mula sa mister. Sa bawat pinggan, ramdam niya ang pagnanais na mapaligaya ito. Kapag umuwi ito galing trabaho, sinasalubong siya ni Christine ng mainit na pagkain at halik sa pisngi. Ang swerte ko sa'yo, minsang sabi ni Randy, habang ipinaghahain siya ng asawa. At sa mga gabing magkatabi silang natutulog, palagi silang magkayakap. Madalas ibulong ni Christine sa mister. Sana ganito na lang palagi. Buong akala ni Christine ay okay na ang lahat. Ang mahalaga sa kanya ay wala silang problemang dalawa. Pero yun ang akala niya. Ngunit habang tumatagal, nagbabago ang ihip ng hangin. Unti-unting nagiging bihira ang ngiti ni Randy. Madalas itong tahimik kapag dumarating mula sa opisina at madalas din magtampo sa maliliit na bagay. Minsang gabi, habang naghahain si Christine, napansin niyang tila hindi kumikibo ang asawa. Pagod ka ba? Mahinahon niyang tanong.
Umiling si Randy, saka nagsalita ng malamig. Bakit ba may lalaki sa tindahan kanina? Narinig ko kay mama na tumulong sa'yo magbuhat. Hindi mo na kailangan ng tulong ng iba. Napayuko si Christine, hindi makasagot. Si Mang Tonyo, matanda na yun Randy. Wala namang... Hindi na bale. Putol ng lalaki. Ayokong nakikipaglapit ka sa kahit na sinong lalaki. Maliwanag. Tahimik lang si Christine. Sa isip niya, hindi na niya alam kung pagmamahal ba ang tawag sa ganitong pag-aalala. Pero dahil ayaw niyang pagtalunan, ngumiti na lang siya. Oo Randy, pasensya na. Lumipas ang mga buwan at tuluyan ang tinupad ni Randy ang sinabi niya noong una na papahintuin si Christine sa pagtatrabaho. Christine, sabi nito habang sabay silang nag-aalmusal. Ayokong pagurin mo ang sarili mo. Ako nang bahala sa lahat. May trabaho naman ako. Magpahinga ka na lang dito sa bahay. Sa tono ng boses niya, hindi yun paanyaya. Yun ay desisyon. Tinanggap yun ni Christine. Akala niya, yun ay tanda ng pagmamahal. Akala niya, yun ay proteksyon. Sa una, okay pa kay Christine. Inakala niyang ito ang simula ng tahimik na buhay may asawa. Ginugol niyang oras sa pagluluto, pag-aalaga sa bahay, at pag-aasikaso sa asawa. Paminsan-minsan ay nagbabantay siya sa tindahan. Ngunit nang lumipas ang mga araw, naramdaman niya ang unti-unting pag-iiba ng mundo. Habang lumilipas ang mga buwan, nararamdaman niyang parang unti-unti siyang nakakulong sa 4 na sulok ng bahay. Minsan pa nga, habang naghuhugas ng pinggan, hindi niya maiwasan itanong sa kanyang sarili. Ganito na lang ba ako habang buhay? Asawa pero wala ng sarili. Ang dating cafe na puno ng tawa ay napalitan ng 4 na pader ng kusina. Ang dating ingay ng mga customer ay napalitan ng tiktak ng orasan at paulit-ulit na boses ng biyanan na lagi siyang kine-question. Tila ba naging hobby na nito ang kumontra sa kanya. Mabilis lumipas ang mga taon. 3 taon na kayong kasal, wala pa ring anak, wika ni Mama Lorna, ang mother-in-law ni Christine, habang naghuhugas ng plato. Siguro dahil puro pahinga ka na lang. Kung marunong ka magtrabaho dati, marunong ka rin sana mag-anak. Hindi sumagot si Christine. Nasanay na siya sa ganitong tusok ng salita. Minsan, naririnig niya ang pagtawa ni Randy at ng ina nito sa sala, habang siya naman ay mag-isang nagluluto sa kusina. Tahimik, mainit, mabigat. Sa gabi, nakatitig siya sa kisame habang tahimik na nakahiga. Bakit parang hindi na siya yung dating Randy? Bulong niya sa sarili. Ang dating lambing napalitan ng mga tanong na may halong selos. Ang dating yakap napalitan ng mga utos. At ang dating ngiti, unti-unting nagiging lamig na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi, umuwi si Randy na lasing. Bakit ngayon ka lang? Tanong ni Christine, mahinahon pero halata ang pag-aalala. Bakit may problema? Balik nito, may halong yabang sa boses. Galing akong trabaho, Christine. Nagsaya lang ako saglit. Hindi mo na kailangan magtanong. Hindi naman ako nagagalit. Nag-aalala lang ako. Ngunit imbis na pasalamatan siya, tumingin lang si Randy ng matalim. Baka nakakalimutan mong ako ang nagtatrabaho rito. Kung hindi dahil sa akin, wala kang kakainin. Ako nagpapalamon sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang magtanong ng sobra. Napayuko si Christine. Hindi na siya sumagot. Sa labas ng bintana, umuulan. Ang bawat patak ng ulan ay tila kasabay ng mga luhang pilit niyang pinipigil. Sa mga sumunod na buwan, naging paulit-ulit na ang parehong eksena. Si Randy ay laging pagod, laging iritable, habang si Christine naman ay laging tahimik, laging umaasang babalik ang dating lambing. May mga araw na dumarating ito nang may pasalubong, bulaklak, prutas, minsan isang maliit na pabango. Ngunit sa bawat, "Sorry mainit lang ang ulo ko," ay laging may kasunod ng panibagong sumbat kinabukasan. At kahit paulit-ulit siyang nasasaktan, pinipili pa rin ni Christine ang manahimik. Sapagkat sa kabila ng lahat, nananatili sa puso niya ang alaala ng lalaking una niyang minahal. Ang lalaking amoy kape sa umaga,
at pangako sa gabi. 3 taon na silang ganoon. 3 taon na puno ng pag-asa, pero walang anak na dumarating. 3 taong puno ng pangako, pero walang katuparan. At sa bawat lumilipas na gabi, mas lalong nararamdaman ni Christine ang lamig ng bahay na minsang pinangarap niyang maging tahanan. Sa bawat umagang ginugugol niya sa kusina, pakiramdam niya'y isa na siyang bisita sa sarili niyang buhay. Ngunit kahit ganon, patuloy siyang nagdarasal na balang araw, muling bumalik si Randy sa dati. Na baka isang araw, magising siya at maramdaman muli ang lambing na dati bumabalot sa kanya. Sa unang tingin, maganda ang bahay ng mga magulang ni Randy. Malaki, malinis, at maayos. Ngunit sa loob nito, may lamig na hindi kayang tabunan ng kahit gaano karaming ilaw. 3 taon na silang kasal at hanggang ngayon, doon pa rin sila nakatira. Para kay Christine, hindi naman yun problema. Sanay na siyang makisama. Sanay siyang magtiis kahit alam niyang ayaw sa kanya ng mga ito. Pero para kay Mama Lorna, ay tila isa lang siyang palamuti sa bahay. Isang bisita na walang karapatang magkamali. Christine, wika ng matanda isang umaga habang naghahain ng almusal. Bakit puro pritong itlog na naman? Hindi ka marunong magluto ng iba? Kung gusto mong magkaanak, kailangan matuto ka ring mag-asikaso, lalo na sa kusina. Ngumiti si Christine, pinilit maging kalmado. Pasensya na po ma, bukas magluluto po ako ng sinigang. Bukas, palaging bukas. Bulong ng biyanan, sabay iling. Aba, ang tagal nyo ng kasal, wala pa rin kayong anak. Baka naman may problema ka. Naghari ang katahimikan sa kusina. Hindi makatingin si Christine, napayuko na lang. Sa gilid ng mata niya, nakita niyang si Randy ay tahimik lang. Nagbabasa ng dyaryo na parang walang naririnig. Gusto niyang magsalita, gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Pero paano? Paano kung mismong asawa niya ang unang hindi kumikilos para ipagtanggol siya? Sa mga sumunod na araw, naging karaniwan na ang mga patutsada ni Mama Lorna. Halos araw-araw siya nitong sinasabihan ng mga masasakit na salita. Tulad ng, hindi mo nga mapagsilbihan ng maayos ang anak ko. Baka kaya hindi ka magkaanak. Sayang, maganda ka sana. Pero parang walang laman ang pagkababae mo. Bakit ba hindi mo kami mabigyan ng apo? Baka naman may tinatago ka. Punong-puno na si Christine. Sasagutin niya na ito, pero buti napigilan niyang sarili. Nagpatuloy ang pagtitiis ni Christine. Samantala, sa tuwing sinusubukan niyang magsumbong kay Randy, ito naman ang sinasagot ng mister niya. Ayan mo na si Mama. Matanda na yon. Huwag mo masyadong dibdibin. At doon niya unti-unting naramdaman na mag-isa na siya. Mag-isa sa bahay, mag-isa sa laban. Mag-isa sa katahimikan at mag-isa sa pagtitiis. Isang hapon, habang naglalabas si Christine sa likod ng bahay, narinig niya ang usapan ni Mama Lorna at Randy mula sa sala. Anak, sabi ng ina, sigurado ka bang tama ang pinakasalan mo? 3 taon na pero parang walang nangyayari. Ni hindi man lang siya naghahanap ng trabaho ulit. Wala kang anak, wala kang pera, wala kang kasama sa antas mo. Tahimik si Randy at sa katahimikang yon, parang pinunit ang puso ni Christine. Dahan-dahan siyang naupo sa tabi ng batya. Pinakikinggan ang mga salitang tila matulis na humihiwa sa kanya. Hindi mo kailangang magsalita anak. Patuloy ni Mama Lorna. Alam kong ayaw mo lang masaktan yung babae. Pero tandaan mo, hindi mo pwedeng alagaan ng isang taong pabigat. Nang marinig yon, hindi na napigilan ni Christine ang mapaluha. Napahagulgulo siya pero pinilit niyang walang ingay na lumabas mula sa kanya. Nasanay na siyang umiyak ng tahimik. Sobra-sobra siyang nasaktan, hindi dahil sa sinabi ng biyanan, kundi dahil walang pagtatanggol na lumabas mula sa bibig ng kanyang asawa. Walang pagtutol, walang mahal ko siya, walang kahit ano. Lumipas pa ang mga linggo at tila mas lalong lumayo si Randy. Laging late umuwi, laging may dahilan. Overtime, traffic, pagod lang. At sa bawat pag-uwi niya, lalong lumalalim ang linya sa pagitan nila. Si Christine,
nanatiling tahimik. Kahit anong ipagluto niya, hindi man lang pinapansin ni Randy. Na para bang ito pa ang may sama ng loob sa kanya. Minsan, susubukan niyang magkwento tungkol sa kapitbahay, sa aso nilang si Choco, o kahit sa bagong tanim niyang halaman. Pero lagi na lang itong nauuwi sa iisang sagot. Christine, pagod ako. Pwede bang wag ngayon? At doon niya unang naramdaman kung gaano kalamig ang pagmamahal kapag unti-unti nang nawawala. Isang gabi, habang kumakain sila, biglang nagsalita si Mama Lorna. Anak, may nakilala kong anak ng kaibigan ko. Single, maganda, nagtatrabaho sa bangko. Sabi ko nga, sayang ka kung hindi mo rin mapaparami ang pamilya. Tumawa si Randy, pero si Christine ay hindi na kumibo. Bastusan na po ba? Yun agad ang naisip niya, pero pinigil ang sarili. Ang mga salitang yon ay parang palad na marahang dumidiin sa puso niya hanggang sa mawala ng tibok. Nang matapos silang kumain, siya ang nagligpit ng mesa. Habang pinupunasan niya ang pinggan, napansin niyang nanginginig ang kanyang kamay. Hindi sa galit, kundi sa sakit. Yung sakit na hindi na sumisigaw. Tahimik pero matindi. Kinabukasan, maagang umalis si Randy. Naiwan si Christine sa bahay kasama si Mama Lorna niya na muling nag-umpisa ng sermon. Maglaba ka ng maayos ha. Huwag kang magpabaya. Kung gusto mong mapansin ng anak ko, ayusin mo ang sarili mo. Nay, mahinang tugon ni Christine. Ginagawa ko naman po ang lahat. Ginagawa mo? Bakit parang walang nagbabago? Alam mo, may mga babae talagang hindi para sa buhay may asawa. At sa sandaling yon, tuluyang napuno si Christine ng tahimik na luha. Hindi na siya lumaban, hindi na siya sumigaw, basta ngumiti lang siya at nagpatuloy sa paglalaba. Kinagabihan, habang tahimik na nakahiga, tumingin siya sa kisame. Sa tabi niya, nakatalikod si Randy, mahimbing nang natutulog. Habang nakatingin siya rito, may isang tanong na pumasok sa isip niya. Anong nangyari sa atin? Bakit nagkaganito tayo? Hindi niya alam kung saan nagsimula ang lahat. Kung kailan tumigil ang mga yakap, kung kailan nawala ang mga ngiti, kung kailan siya tuluyang naging anino ng babaeng puno ng saya. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na ito ang lalaking pinakasalan niya noon. At habang unti-unting lumalalim ang gabi, napapikit siya. Hindi dahil gusto niyang matulog, kundi dahil gusto niyang kalimutan ang lahat. Ang mga gabi ay tila mas humahaba. Tahimik ang bahay, malamig ang hangin, at sa bawat pag-uwi ni Randy, tila may kasamang bigat na hindi na mabigyan ng pangalan. Hindi na katulad ng dati, wala nang lambing, wala na ang mga biro, wala na ring yakap sa gabi. Tuwing umuwi siya, diretso na sa kwarto. Hindi na nagtatanong kung kumain na si Christine. Hindi na rin humahalik bago matulog. Minsan, nakaupo si Christine sa sala. Hawak ang maliit na crochet na ginagawa niya para mawala ang inip. Ngunit sa bawat tahimik na minuto, naririnig niya ang tunog ng orasan na parang unti-unting kumakain sa katahimikan nila. Isang gabi, habang naghahanda siya ng hapunan, narinig niya ang pag-akyat ng kotse sa garahe. Agad siyang umiti. Salamat naman, maaga ngayon si Randy, bulong niya sa sarili. Ngunit nang bumukas ang pinto, naamoy niya agad ang pabango. Hindi yung karaniwang cologne na gamit ng asawa niya, kundi ibang-iba. Mas matamis, mas pamilyar, parang babae. Ang bango mo ngayon na, biro ni Christine, sabay lapit. Ngunit imbis na ngumiti, malamig ang sagot ni Randy. Baka office o car scent lang yan. Huwag mo nang pansinin. Tumango si Christine, ngunit sa loob niya may pagdududa. Baka nga sa office lang, o baka siya lang ang nag-iisip na mayroong iba. Ngunit habang sinusubukan niyang kumapit sa paliwanag na yon, ramdam niyang may unti-unti nang nagbabago. Hindi lang sa amoy, kundi sa paraan ng pagtingin sa kanya ng sariling asawa. Sa mga sumunod na araw, mas dumalas ang pag-uwi ni Randy ng hating gabi. Palaging ang dahilan ay overtime at may inaasikaso lang. At si Christine gusto pang magtanong, laging nagpipigil. Baka nga trabaho lang. Ngunit sa bawat gabing lumilipas, mas lalong humahaba ang oras ng paghihintay.
at mas lumalim na ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Isang gabi, dumating si Randy ng lasing. Pagpasok pa lang, sumandal sa pinto at napahinga ng malalim. May pagkain sa mesa, sabi ni Christine ng mahinahon. Ngunit imbes na sagutin, umiling lang si Randy. Busog na ako. Busog saan? Saan ka kumain? Tanong niya, mahina pero puno ng kaba. Tumingin si Randy sa kanya. Christine, huwag ka na mag-imbestiga. Wala akong dapat alamin. At yun ang unang beses na naramdaman ni Christine ang takot. Hindi dahil sumigaw ito, kundi dahil sa tono ng pananalita. Yung boses na dati nagbibigay ng seguridad, ngayon ay parang pader na nagsasabi, hanggang dyan ka lang. Kinabukasan, maagang nagising si Christine. Walang Randy sa tabi niya. Pagbaba niya, nakita niyang may mga bagong damit itong pinaplansya. Hindi niya alam kung kailan binili. May bagong relo, bagong pabango, bagong sigla na hindi niya nakilala. Ang ganda ng amoy nito, wika ni Mama Lorna habang inaayos ang damit. Mukhang gumaganda ng buhay ng anak ko. Hindi na sumagot si Christine. Alam niyang kahit anong sabihin niya, lagi namang may panig ang biyenan sa anak. At sa halip na pag-usapan, tahimik niyang inilagay ang almusal sa mesa. Si Randy, tanong ni Lorna sa kanya. Maaga pong umalis, may meeting daw. Meeting? Mabuti naman. Hindi katulad mo, nasa bahay lang buong araw. Ngumiti lang si Christine. Hindi na siya nagulat. Sanay na siya. Pero sa ilalim ng ngiting yun, may bumubulong sa kanya. Hanggang kailan ko patitiisin? Isang gabi, tila mas maaga siyang nakatulog ng gabing yun. Pero madaling araw na nang naramdaman niyang may pumasok sa silid. Dahan-dahang bumukas ang pinto at narinig niya ang yapak ni Randy. Anong oras na? Tanong niya at pilit pinakalma ang boses. Late meeting, matulog ka na. Tumalikod ito agad, tinanggal ang relo at dumiretso sa banyo. Ngunit bago ito pumasok, naamoy niya muli ang parehong pabango. Matamis at halatang hindi panlalaki. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa. Maraming tanong ang gustong masagot sa kanyang isip pero wala siyang lakas. Kaya pinili niyang matulog na lang na parang walang narinig, walang naamoy at walang nararamdaman. Miyerkules ng gabi, malakas ang ulan. Tahimik ang buong bahay. Tanging lagaslas ng ulan at tunog ng orasan ang maririnig. Mag-aalas 10 na pero wala pa rin si Randy. 3 linggo na itong palaging overtime. At kahit ilang beses na niyang sinusubukang maniwala, unti-unti nang nanghihina ang loob ni Christine. Nakaupo siya sa sala, hawak ang cellphone. Paulit-ulit na tinitingnan kung online pa si Randy. Online nga, hindi naman nagre-reply. Pinikit niya ang mga mata, pilit tinatakpan ng pag-asa ang mga tanong na bumabagabag sa isip. Ngunit sa katahimikan yon, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Binasa niya ito, dahan-dahan, habang nanginginig ang kamay. Pasensya na kung istorbo ko, pero kung gusto mong malaman kung bakit laging late umuwi ang asawa mo, pumunta ka sa harap ng company nila sa Biyernes ng gabi, mga alas 8. Lagi siyang may kasabay umuwi. Hindi ko kayang manahimik na lang. Alam kong hindi mo deserve maloko. Napalunok si Christine. Parang nanigas ang buong katawan niya habang paulit-ulit binabasa ang mensahe. May kasamang umuwi? Bulong niya sa sarili. Hinawakan niya ng mahigpit ang cellphone. Huminga ng malalim pero hindi niya alam kung anong mararamdaman. Takot, galit o lungkot na matagal niya nang pinipigilan. Kinabukasan, habang naghahain ng almusal, ramdam niya ang bigat ng hangin. Tahimik si Randy, abala sa pagbabasa sa cellphone. Overtime ulit ako mamaya. Huwag mo na akong hintayin. Ngumiti si Christine, pilit na mahinahon. Okay, sige, ingat. Ngunit sa loob-loob niya, nagsisimula ng kumulo ang kaba. Ang salitang overtime ay parang sugat na pahulit-ulit hinahaplos ng asin. Pagkaalis ni Randy, naglakad siya sa bintana. Nakatanaw lang siya sa labas habang hawak pa rin ang cellphone na naglalaman ng misteryosong mensahe. Sino kayang nagpadala? Totoo kaya to? At kung totoo nga, handa ba siyang malaman ang katotohanan? At dumating ang gabing nakatakda.
Ang Biyernes ng alas 8. Nakaupo si Christine sa loob ng tricycle na nakaparada sa tapat ng isang restaurant sa tabi ng mall. Ang lugar na sinasabing madalas pinagdadausan ng meeting ni Randy. Malamig ang hangin at ang mga palad niya ay pawis na pawis habang mahigpit na hawak ang cellphone. Hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa. Baka mali, baka masaktan lang siya. Pero kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman ang totoo. Lumipas ang ilang minuto. Isang itim na kotse ang huminto sa harap ng restaurant. Bumaba si Randy, nakangiti. Walang bakas ng pagod, gaya ng sinasabi niyang overtime. Maya-maya, bumukas ang pinto sa kabilang gilid at mula roon, bumaba ang isang babae. Maganda, bata, maayos manamit. Naka-heels at may hawak na maliit na bag. Ang sekretary niya? Bulong ni Christine sa isip. Nakita niyang magkatabi silang pumasok sa loob ng kotse, nagbibiruan pa. At paglabas nila, ilang minuto lang ang lumipas, marahan itong hinawakan ang kamay ng babae. Sandali lang, pero sapat para tumigil ang mundo ni Christine. Parang bumagsak ang ulan sa loob ng dibdib niya. Hindi na kailangan ng paliwanag, hindi na kailangan ng tanong. Nakita niya na ang sagot, tahimik siyang umalis habang pinipigilan ang sarili na huwag umiyak. Sa isip niya, naglalaro ang mga alaala. Ang mga pangakong, ako ang bahala sa'yo. Ang mga gabing magkasabay silang nanonood ng ulan at ang mga tawa na ngayon ay parang panaginip lang. Pag-uwi niya, dire-diretso siyang pumasok sa kwarto. Hinubad ang basang jacket at doon na bumigay ang luha. Tahimik, mabagal, pero masakit. Ilang minuto siyang nakayuko sa gilid ng kama bago napansin ang cellphone. May bagong mensahe mula sa parehong number. Pasensya na kung nasaktan kita. Dati ako ang katrabaho ni Randy. Nakikita ko siya palaging kasabay yung babae. Minsan nakita ko silang magkahawak kamay. Gusto ko lang sabihin sa'yo, huwag kang manahimik. Hindi mo deserve maloko at maapi. Natahimik si Christine. Hindi niya kilala ang nagpadala pero ramdam niya ang katapatan. Hindi ito chismis, hindi paninira. Kinabukasan, dumating si Randy, maayos ang bihis at tila parang walang nangyari. May pagkain? Tanong nito habang nag-aayos ng relo. Oo, niluto ko yung paborito mong adobo. Mahinang sagot ni Christine. Salamat, alam kong kahit anong mangyari, nandyan ka pa rin. Nandito pa rin ako. Malamig niyang sagot. Ngunit sa loob-loob niya, may bahagi ng hindi kailanman babalik. Ang babaeng laging nag-aalala, laging umiintindi, laging tahimik, unti-unti na siyang nagigising. Hindi ako lalaban ngayon, pero darating din ang araw, gaganti ako. Lumipas ang ilang araw mula nang makita ni Christine si Randy at ang babaeng sekretarya nitong si Samantha. Isang gabi, habang nagliligpit siya ng mga damit ni Randy, may nahulog na cellphone mula sa bulsa ng jacket nito. Hindi ito ang gamit ng asawa niya at laging dala. Luma, may gasgas, pero halatang iniingatan at tinatago. Kinabahan siya. Kinuha niya ito at dahan-dahang binuksan. Buti na lang, walang password. Parang sinadya ng tadhana na makita niya. Sa inbox may pangalan, Samantha, at may puso pang emoji. Pinindot niya yon at sa bawat mensaheng nabasa niya, parang unti-unting nilalamon ng dilim ang buong kwarto. Nandito ako sa kondo. Miss na kita. Gusto kong ikaw ang sasalubong sa akin pag umuwi. Ikaw dapat ang asawa ko at hindi siya. Nanginginig ang mga daliri ni Christine habang binabasa ang mga yon. At ang mas masakit pa, mga pictures ni Randy at Samantha. Magkasama sa kotse, magkahawak ng kamay, at may isang kuha pa sa loob ng opisina. Nakayakap si Randy mula sa likod. Hindi na niya kayang tingnan pa. Ipinikit niya ang mga mata, pero ang mga larawan ay parang nakatatak na sa isip niya. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinili niyang pagkatiwalaan, ngayon ay naging estrangherong kayang saktan siya ng ganito kalalim. Kinabukasan, maagang umalis si Randy. Habang pinapanood siyang pumasok sa kotse, ramdam ni Christine ang kakaibang lamig ng mister. Hindi na siya umiyak. Tahimik lang siya pero sa loob, parang may pader na tuluyan ng bumagsak.
Kinuha niyang muli ang cellphone at muling binuksan ang mga mensahe. Isang gabi, maagang umuwi si Randy. Agad itong sinalubong ni Christine. Randy, wala ka bang ipapaliwanag? Mahina niyang tanong, halos pabulong. Napakunot ang noo nito. Anong ibig mong sabihin? Wala, baka gusto mo lang magsabi ng totoo. Christine, napaparanoid ka na. Wala kang dapat isipin. Oo nga, siguro nga. Pinilit niyang ngumiti. Pero sa likod ng bawat salitang yon, may mga katagang gusto niyang isigaw. Alam ko na, nakita ko ng lahat. Kinabukasan, habang nagwawali sa labas, nilapitan siya ng isang kapitbahay. Christine, nakita ko yung asawa mo kagabi ah. Ang ganda ng kasama. Akala ko nga pinsan mo. Napahinto naman siya. Saan mo nakita? Sa tapat ng convenience store, nakasakay sila dun sa kotse. Nagtatawanan. Sayang at hindi ko nakuha ng picture. Baka kasamahan lang niya sa opisina. Ngunit sa loob, parang sinasakal na siya ng hangin. Sa gabing yon, hindi siya pumikit. Nakaupo lang siya sa harap ng salamin. Tinitignan ng sarili. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na yung dating palangiti at puno ng pag-asa. Ang babaeng ito ay pagod, wasak, pero buhay pa. At sa mga mata niya, may tapang na hindi niya nakita noon. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa numerong pamilyar. Ang dating anonymous texter. Hello? Christine, ako yung nag-text noon. Pasensya na pero kailangan kong sabihin sa'yo. Nakita ko na naman sila kagabi. Magkahawak kamay. Palabas ng restaurant. Kung ako sa'yo, ihanda mong sarili mo. Salamat. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. At doon niya tuluyang naramdaman ang desisyong bumubuo sa loob niya. Hindi na siya nag-ingay, hindi na siya makikipag-away, pero hindi na rin siya mananatiling biktima. Kinabukasan, habang papalabas ng bahay si Randy, mahinahon lang ang boses ni Christine. Randy, kapag umalis ka ulit, mag-ingat ka. Baka may makakita sa'yo. Napalingon ito at nagtaka. Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala, concern lang ako. Ngumiti siya rito. Ngiti ng babaeng alam na ang lahat, pero marunong maghintay ng tamang panahon. At sa gabing yon, habang nakahiga sa kama, napatingin si Christine sa cellphone na nakatago sa ilalim ng unan. Tahimik ang buong bahay at tanging hampas ng ulan sa bubong ang bumabasag sa katahimikan. Nakahiga si Christine sa gilid ng kama, pagod at matamlay. Ilang araw na siyang nilalagnat. Hindi siya kumain ng hapunan dahil hindi rin naman umuwi si Randy kagabi. Sabi nito, may importanteng overtime. Sanay na siya. Sa mga ganitong gabi, madalas ay siya lang at ang aso nilang si Choco ang magkasama. Ngunit ngayong gabi, kakaiba ang lamig. Hindi lang dahil sa panahon, kundi dahil may kung anong kutob na kumakapit sa dibdib niya. Mag-aalas 12 na, mahinang umuubo si Christine habang nakahiga. Napapikit siya, pagod at nilalagnat, hanggang tuluyan siyang makatulog, nakayakap sa unan na matagal nang walang amoy ng asawa. Makalipas ang ilang oras, ang mga sinag ng araw ay marahang pumasok sa loob ng silid. Mainit ang liwanag pero malamig pa rin ang pakiramdam ni Christine. Naramdaman niyang may bigat sa kabilang bahagi ng kama. Sa una, inakala niyang si Randy na umuwi na rin sa wakas. Ngumiti siya ng mahina, pilit binubuksan ang mga mata. Ngunit nang tuluyan niyang idilat ang paningin, para bang may malamig na dumaloy sa kanyang katawan. Dalawang tao ang nakahiga sa tabi niya. Si Randy at isang babae. Ang babae ay nakatalikod, ang buhok ay nakalugay at nakadantay pa ang kamay sa dibdib ng asawa niya. Si Samantha, ang sekretary nito. Parang huminto ang oras. Hindi agad nakakilo si Christine. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ang utak niya ay gustong tumanggi, pero ang mata niya ay walang ibang nakikita kundi ang katotohanan. Ang babaeng minsan lang niyang nakita sa larawan, ngayon ay kasama na sa kama nilang mag-asawa. Naghari ang katahimikan, walang salita, walang galaw, pero sa loob ni Christine para siyang sumisigaw. Christine! Mahina, ngunit nanginginig ang tinig ni Randy. Hindi mo naiintindihan.
Hindi siya sumagot. Hindi niya kailangan ng paliwanag. Lahat ay malinaw na. Hindi ko kailangan ng kahit anong paliwanag, Randy. Pagod na ako. Tama na. Tapos na tayo. Pagkasabi ng mga salitang yon, lumabas siya ng tahimik habang ang hangin mula sa labas ay tila gumuguhit ng lamig sa kanyang balat. Napayuko si Randy at napakamot sa batok. Lasing ako nun. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Pagkakamali lang yun. Tahimik si Christine. Tinitigan niya ito pero walang luha. Hindi na siya umiiyak ngayon dahil ang sakit nalampasan na ng pagkadismaya. Pagkakamali? Randy, ang pagkakamali, minsan ang nangyayari. Pero yung paulit-ulit mong gabi na wala sa bahay, yung mga mensaheng nakita ko sa cellphone mo at yung babaeng dinala mo rito, hindi yung pagkakamali. Desisyon yun. Hindi makatingin si Randy. Nagulat ito nang hawak pala ng misis ang cellphone na nawawala. Christine, please. Huwag mo namang palakihin pa. Wala na yung babae. Tapos na kami. Hindi mo kailangan magsinungaling. Kahit tapos na kayo, hindi na mabuburang ginawa ninyo. Nang sandaling yon, dumating si Mama Lorna. Narinig nito ang usapan nila at agad na sumabat. Christine, tigilan mo na yan. Ang lalaki nagkakamali talaga. Kung mahal mo ang asawa mo, patawarin mo. Huwag nang palalain pa ang kahihiyan ng pamilya. Nilingon siya ni Christine ng dahan-dahan. Yung kahihiyan po, nanggaling po ba sa akin? O sa anak niyo may ibang babae? Huwag kang bastos! Sigaw ni Lorna. Ikaw tong walang utang na loob. Dito ka nakatira. Pinakain ka namin tapos ikaw pang may ganang magalit? Napahinga ng malalim si Christine. Hindi ako galit. Pagod na ako manahimik. Mahinahon siyang umalis. Dahan-dahang kinuha sa bulsa ang lumang cellphone. Ang cellphone na pinagtataguan ni Randy ng lihim. Pinindot niyang screen, ipinakita kay Lorna ang mga larawan ni Randy at ni Samantha. Huwag mong sirain ang anak ko, mariing sabi nito. At huwag mong kaladkarin ang pangalan ng pamilya sa kahiyan. Subukan mo, ako ang makakalaban mo. Ngunit si Christine ngumiti lang at sa likod ng ngiting yon, may unti-unting apoy na nabubuo. Hindi ko sila sisirain, sila na mismo ang sumira sa sarili nila. Bago matapos ang araw na yon, isinend ni Christine ang mga picture sa opisina ni Randy at Samantha. Mga picture na siguradong magiging dahilan ng pagkatanggal nila sa trabaho. Maging sa group chat ng pamilya ni Randy, isinend niya rin yon para makita ng mga kamag-anak. Lumipas ang ilang linggo matapos mangyari ang iskandalo. Tinanggal si Randy sa trabaho matapos mag-viral ang mga larawan nila ni Samantha. Ang kumpanya na kilala sa mahigpit na moral policy ay hindi nakalusot sa iskandalo. Ang pangalan ni Randy ay tinanggal sa listahan ng mga empleyado, kasama lahat ng benepisyo at karangalan na minsan niyang ipinagmalaki. Ang mga dating kasamahan niya sa opisina ay tahimik at walang gustong lumapit. Dahil sa social media, mabilis kumalat ang kwento. Ang lalaking may asawa, ang sekretaryang karelasyon at ang pagkatanggal nilang dalawa sa parehong kumpanya. Si Samantha, halos hindi na makalabas ng bahay. Marami ang nagsara ng pintuan sa kanya. Ang mga dating kaibigan, hindi na siya pinapansin ngayon. Nawala ang dating ngiti para sa kanya, naging mga tingin ng panghuhusga. At sa gitna ng lahat, si Christine ay tahimik lang. Lumipat si Christine sa isang maliit na apartment sa kabilang bayan. Maliit pero maaliwalas. May halaman sa bintana, may kortinang siya mismo ang tumahi. Sa unang pagkakataon, nakahinga siya ng maluwag. Tuwing umaga, nagtitimpla siya ng kape at pinapanood ang pagsikat ng araw. Sa bawat simoy ng hangin, nararamdaman niyang unti-unting lumalayo ang bigat ng nakaraan. Minsan, napapangiti siya mag-isa. Ang babaeng dating takot lumabas ng bahay, ngayon ay marunong nang maglakad mag-isa, marunong nang umiti, at magsabing, okay lang ako. Lumipas ang mga buwan, nakapag-ipon si Christine. At pagkatapos nun, nang sapat na ang kanyang ipon, napagpasyahan niyang magtayo ng sariling negosyo. Sa kanyang negosyo,
Ang mga empleyado niya ay pawang kababaihan na nawalan din ng trabaho, mga single mom at mga tulad niyang minsan nawalan ng lakas. At sa tuwing tinitingnan niya sila, para bang nakikita niya ang sarili sa bawat isa. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng cafe, nakatingin siya sa mga ilaw ng syudad. Tahimik, payapa. Sa likod ng lahat ng sugat, sa lahat ng luha, may bagong simula talaga pala. Kinuha niya ang lumang journal at nagsulat. Wala nang mas hihigit sa ganti kaysa sa tahimik na tagumpay. Wala nang mas matamis kaysa sa kapatawaran na walang galit. At wala nang mas payapa kaysa sa paglayang hindi mo kailangang ipaliwanag. Pinikit niya ang mga mata, ngumiti, at sa huling pagkakataon, bumulong. Salamat, Randy. Salamat, Samantha. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko matutuklasang kaya ko palang maging masaya kahit mag-isa. Sa dulo ng bawat pagkasira, may bagong simula. At sa dulo ng bawat pagtataksil, may babaeng matututong piliin ang sarili. Si Christine ay minsang niloko, ngayon ay patunay na ang tunay na ganti ay kapayapaan at pagmamahal sa sarili. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Ang mga sugat sa puso ni Christine ay unti-unti nang nagiging mga peklat ng lakas. Wala siyang hinahanap, wala na siyang gustong patunayan. Ang tanging laman ng araw-araw niya ay kapayapaan. Ngunit gaya ng madalas mangyari sa mga tahimik na buhay, minsan dumarating ng sorpresa sa sandaling hindi mo inaasahan. Isang umaga, habang nag-aasikaso siya ng delivery sa cafe, dumating ang isang customer na bagong mukha. Matangkad, desente at may malumanay na boses. Nakasuot ngunit may ngiti ng isang taong marunong tumawa sa simpleng bagay. Good morning. Ikaw ba si Christine? Bati ng lalaki. Ngumiti siya at bahagyang nagulat. Apo, ako po. Kayo po si? Ako si Nathan Vergara, CEO ng Vernova Foods. May nakita kong feature tungkol sa cafe mo online. Impressive, local beans, sustainable roasting, personal story. I love it. Ngumiti lang si Christine, hindi sanay sa ganoong papuri. Salamat po. Maliit lang po ito pero pinaghirapan. Exactly. Why I'm here. Wika ni Nathan. I want to partner with you. I want your brand, Kape ni Christine, to be part of my company's coffee line. Ilang segundo lang, hindi nakapagsalita si Christine. Ang dating waitress, dating asawang iniwan, ngayon ay inaalok ng business partnership ng isang malaking kumpanya. Sir, baka gusto niyo po munang tikman yung kape namin. Biro niya habang pilit itinatago ang kaba sa dibdib. Tumawa si Nathan. Please, just call me Nathan. And yes, I love to taste what made this cafe famous. Habang nagtitimpla siya ng kape, napansin niyang iba ang presensya ng lalaki. Tahimik pero marespeto. Walang pagmamadali, walang kayabangan, at nang inabot niyang tasay, hindi ito tumigil sa produkto, kundi direkta sa kanya. Ngumiti. Now, I understand why it's called Kape ni Christine. May halong tapang at lambing. Hindi napigilan ni Christine mapangiti. Matagal na siyang hindi tinitingnan ng ganon, yung parang kaya niyang pagkatiwalaan muli ang sarili niya. Lumipas ang mga buwan, naging madalas ang pagbisita ni Nathan sa cafe. Minsan may dala itong mga dokumento para sa expansion. Minsan naman, simpleng pagkain lang at maikling kwentuhan. Unti-unti, lalo pang lumago ang negosyo. Naging magka-partner sila, hindi lang sa business, kundi sa buhay. Isang gabi, matapos ang closing ng cafe, inihatid siya ni Nathan sa bahay. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, marahang nagsalita ang lalaki. Christine, alam kong marami ka ng pinagdaanan. Hindi ko hinihiling na kalimutan mong lahat, pero kung papayag ka, gusto kong sabay nating harapin kung ano man ang darating. Natahimik siya. Walang luha, walang drama, pero may ngiti ng pag-asa. Nathan, hindi ko alam kung kaya ko ulit magmahal. Pero kung sakali, gusto kong magsimula sa pagkakaibigan. Ngumiti si Nathan. Then, let's start there. At sa gabing yun, sa ilalim ng mga bituin, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Christine. Makalipas ang 1 taon, ang cafe ni Christine ay may 3 branch sa Metro Manila at isa sa Tagaytay na pinondohan ni Nathan.
Ngunit higit pa sa negosyo, mas lalong lumago ang tiwala at pagmamahal nila sa isa't isa. Si Nathan ay hindi tulad ni Randy. Hindi siya seloso, hindi siya mapangkontrol. Kung kailangan ni Christine ng pahinga, siya ang unang mag-aalok ng masahe at tahimik na yakap. Kung may problema, siya ang unang nakikinig bago magsalita. At kung may desisyon, ang lagi niyang tanong, "Ano sa tingin mo, love?" Sa unang pagkakataon, minahal si Christine nang hindi kailangang magpaubaya ng sarili. Ngunit sa kabilang dako ng buhay, ibang kwento ang nangyari kina Randy at Samantha. Si Randy, matapos mawalan ng trabaho, ay nagtangkang magsimula muli sa probinsya. Ngunit sa halip na makabangon, unti-unti siyang nilamon ng alak at depresyon. Araw-araw, makikita siyang nakaupo sa harap ng lumang tindahan. Walang direksyon, bit-bit ang bote ng beer at ang mga alaala ng nakaraan. Ang dating kagalang-galang na empleyado, ngayon anino na lamang ng sarili. Ang mga kamay na minsang humawak sa mga papeles ng tagumpay, ngayon ay nanginginig na lang sa pag-abot ng basyo. Wala nang lumalapit, wala nang nagtitiwala. Maging ang sarili niyang ina, napailing na lang at tuluyang sumuko sa anak na hindi marunong magsisi. Samantala, si Samantha ay muling sinubukang magbagong buhay matapos lumabas sa ospital. Subalit saan man siya mag-apply, tinatalikuran siya. Ang kwentong minsan niyang itinago, ngayon ay kalat na sa bawat sulok ng bayan at lungsod kung nasaan siya. Walang gustong makisangkot sa babaeng naging simbolo ng pagkasira ng isang pamilya. Tuwing gabi, umiiyak siya habang nakatitig sa mga lumang litrato nila ni Randy. Mga larawang puno ng ngiti noon, pero ngayon paalala ng pagkakasalang hindi na maitatama pa. Minsan, sinabi niyang aalis na lang siya, maghahanap ng lugar na walang nakakakilala. At mula nun, hindi na siya muling nakita. May nagsasabing lumipat sa malayong bayan, ang iba na may nagsasabing hindi na kinaya ng isip ang bigat ng lahat. At ang totoo, walang nakakaalam. Ang tiyak lang, natapos ang lahat sa katahimikan. Sa pagitan ng dalawang taong minsang nagtaksil, ang tanging naiwan ay mga panghihinayang at mga gabi ng walang katapusang tanong. Paano kung hindi nila sinira ang isang pag-ibig na tunay? Ngunit huli na ang lahat. Ang karma ay dumating, hindi sa galit ni Christine, kundi sa bigat ng konsensyang sila mismo ang naglatag sa kanilang mga sarili. Lumipas ang maraming taon, si Christine ay naglalakad sa dalampasigan, suot ang simpleng bestida, habang sa tabi niya ay nakahawak si Nathan, at sa kabilang kamay, ang maliit na batang babae na nakangiti sa kanya. "Ma, ang ganda po ng sunset," sabi ng bata. "Oo anak, kasing ganda ng bagong simula." Napatingin si Nathan sa kanila, ngumiti at marahang hinalikan ang noo ni Christine. "Thank you. Sa lahat ng pinagdaanan mo, pinili mo pa rin magmahal." Ngumiti si Christine, tiningnan ang pamilya niya. "Hindi ko pinili magmahal ulit, Nathan. Dumating ka lang sa tamang oras." Sa huling eksena, habang naglalaro ang kanilang anak sa buhanginan, naupo si Christine sa tabi ng dagat, pinagmamasdan ang papalubog na araw. Tahimik, payapa at totoo. Mula sa bulsa ng kanyang bag, kinuha niyang lumang singsing ng kasal kay Randy. Matagal niya itong itinago, hindi bilang paalala ng sakit, kundi bilang simbolo ng tinapos niyang yugto. Ngayon, inilagay niya ito sa ibabaw ng buhangin, hinayaan na tangayin ng alon. Ngumiti siya at sa hangin, bumulong siya ng huling salita. "Salamat sa lahat ng sakit na nagturo sa akin na magmahal ng tama." Lumipas ang mga taon at lalo pang umangat ang buhay ni Christine. Hindi lamang kape ang tinitimpla niya ngayon, kundi mga kwento ng pagbangon. Sa tulong ni Nathan, ang lalaking dumating sa buhay niya noong panahong handa na siyang magmahal muli, lumawak ang negosyo. Mula sa simpleng cafe, nagkaroon siya ng sarili niyang restaurant, isang lugar na pinangalanan niyang bahay ni Christine. Isang tahanan para sa mga taong gustong magpahinga at muling maniwala sa mabubuting simula. Araw-araw, puno ang lugar ng tawanan, musika at mabangong pagkain. Madaling araw pa lang,
gising na si Christine, personal na nag-aasikaso ng menu. Laging naroon si Nathan, tahimik na nakamasid, laging handang tumulong. Minsan ay inaasar siya nito. Boss ka na talaga ngayon. Hindi Nathan, partner lang. Pareho naman tayong bumabangon. Sa kwento ni Christine, natutunan nating ang tunay na ganti ay hindi galit o paghihiganti, kundi ang tahimik na pagbangon at pagmamahal sa sarili. Minsan kailangan masaktan muna tayo para matutunan nating piliin ang kapayapaan kaysa sa gulo at ang sarili kaysa sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Tulad ni Christine, darating din ang panahon na ang dating luha ay magiging lakas at ang dating sugat ay magiging inspirasyon. Patunay na walang kabiguan ang hindi kayang gawing tagumpay ng pusong marunong magpatawad at pagmahal muli. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.